Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang napakagandang talata na umuugnay sa kasalukuyan natin ngayon. Isang business, isang kalakal na hindi lamang walang lugi, kundi ito ay napakalaking biyaya na ibibigay ng Allah dahil magpapaligtas ito sa atin sa kabilang buhay. Magpapaligtas mula sa kaparusahan sa impyernong apoy pagdating sa kabilang buhay. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Napakagandang talatang ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Muslim, ang mga mananampalataya. Mga naniniwala sa Allah, naniniwala sa kanyang sugo, naniniwala na mayroong araw ng paghukom. Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijara. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tuturuan ko kayo ng kalakal. Hal adullukum ala tijara. Tuturuan ko kayo ng kalakal. Ano yung kalakal mga kapatid? Yung business. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Na ito ay magpapaligtas sa inyo mula sa mahapdi o kasakit-sakit na kaparusahan pagdating sa kabilang buhay, sa impyernong apoy. Siyempre, ang dapat ang isagot natin ay opo. Kailangan natin. Kailangan natin ang kalakal para sa ating kaligtasan pagdating sa kabilang buhay. Kung gayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Manampalataya kayo, sabi ng Allah, maniwala kayo sa Allah. Tu'minuna billahi wa rasulih. Manampalataya kayo sa Allah at sa kanyang sugo. Ibig sabihin ay panatilihin ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. Saan man tayo naroroon ay kinakailangan ang mangingibabaw ang ating paniniwala sa Allah, ang ating paniniwala sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dala-dala natin ang salita ng Allah, dala-dala natin ang aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. At kayo ay magjihad. Kayo ay magjihad, makikibaka, makikipaglaban fi sabilillah, alang-alang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bi amwalikum wa anfusikum, sa pamagitan ng inyong mga kayamanan. Bi amwalikum wa anfusikum, at ang inyong mga sarili. Magjihad ka sa pamagitan ng iyong kayamanan. Magbigay ka, magtulong ka, mag-ambag ka, at sa pamagitan ng inyong mga sarili. Pumunta ka, sumali ka. O kaya ay maraming pakahulugan pagdating sa tinatawag na jihad. Pero ang tinutukoy dito ay yung jihad, yung pakikipaglaban fi sabilillah, alang-alang sa landas ng Allah
subhanahu wa ta'ala. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, sa pamagitan ng inyong mga kayamanan at sa pamagitan ng inyong mga sarili. Zalikum khairul lakum, ito ang higit na mainam para sa inyo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang higit na mainam para sa inyo. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kung alam lamang ninyo. Kung alam lamang ninyo. Mainam dito sa mundo at mainam hanggang sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong nakikita natin na ating mga kapatid na nagbabantay sila sa mga kalaban o sa mga sandata ng mga kalaban, ay isa ito sa malaking parte ng tinatawag na jihad. Malaking parte ng tinatawag na jihad. Na kung saan ay si Ahmad bin Hanbal ay sinabi niya, itong pagbabantay, arribato, hindi, sabi niya, itong pagbabantay para sa akin, pagbabantay sa kalaban para hindi makapasok ang kalaban o para hindi makapasok ang mga sandata ng kalaban, para sa akin, sabi niya, sa aking opinion, sa aking pananaw, aslul jihad wa far'uhu, ay ito yung pundasyon ng jihad at saka sanga ng jihad. Nakuha na yung pundasyon, nakuha na yung sanga. Kaya napakalaking katungkulan o kaya ay gawain ng mga kapatid natin na sila ay nagbabantay sa mga dumarating na ibig sabihin, mga naririnig natin, araw-araw, gabi-gabi, naririnig natin na minsan ay nagiging nagbibigay sa atin ng ibig sabihin pag-alala o kaya ay pangangamba na kung saan ay dapat ay ito yung mga panahon na tatagan natin ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking kanilang mga ambag. Napakalaki. Kinakailangan natin silang purihin. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinupuri niya yung mga tao na ito. Bagkus kung titingnan natin ang kahalagahan o kainaman ng kanilang mga ginawa, fadlur ribat, yung kainaman, kagandahan, kahalagahan ng pagbabantay, para hindi makapasok ang kalaban, ay higit na mainam kung titingnan natin ang mga katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa isang hadith, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanay-sanay sa nisahan, ribatu yawmin fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma 'alayha. Ribat, yan ang tawag diyan ni ribat, yung pagbabantay. Babantayan mo, puprotektahan mo ang mga Muslim para hindi makapasok ang mga kalaban. Yung mga sandata, yung mga bomba, yung mga drone ng mga kalaban. Alang-alang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, khayrun min ad-dunya wa ma 'alayha, ay mainam pa sa dunya, sa mundo at sa ibabaw nito. Sa mundo at sa ibabaw nito. Sa ibang salaysay, khayrun min ad-dunya wa ma fiha, mainam pa sa mundo at sa nilalaman nito. Sa loob ng ganung kalaking gantimpala, kainaman ng mga taong nagbabantay para protektahan ang mga Muslim. Kinakailangan natin silang bigyan ng respeto, bigyan ng paggalang, ipagdua natin sila, isama natin sa panalangin natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung hanggang balita lang tayo. Sa isa pang hadith, ribatu yawmin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Isang pagbabantay, isang araw, sabi ni Propeta, isang araw, isang gabi na pagbabantay mo para protektahan ang mga Muslim. Mas mainam pa min siyami syahrin wa qiyamihi, sa pag-ayuno ng isang buwan at ang pagdarasal ng qiyam sa loob ng isang buwan. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, yung sunnah na pag-ayuno. Isang buwan na mag-ayuno ka, isang buwan na magqiyam ka, magsala ka, magtahajud ka, mas mainam yung isang araw, isang gabi na pagbabantay mo para protektahan ng mga Muslim. Bakit, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Kasi
tuloy-tuloy yung gantimpala ng yung mga taong nagbabantay para protektahan ng mga Muslim. Hindi sila natutulog, binabantay nila. Kaya kapag sila ay namatay, pag namatay sila, ay hindi napuputol yung kanilang gantimpala. Bagkus habang tumatagal, ay nadadagdagan ang kanilang mga gantimpala. Yung ajr, naggantimpala nila, nadadagdagan yung rizq na ibibigay sa kanila, nadadagdagan hanggang sa pagdating sa araw ng paghuhukom. Wala nang tigil na nadadagdagan ito ng nadadagdagan. At kapag sila ay nasa kanilang libingan, ligtas na sila sa mga fitna pagdating sa libingan. Ganun katindi yung ibig sabihin, kahalagahan, kainaman ng mga taong nagbabantay para protektahan ang mga Muslim. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang panahon na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panahon ito ng Ghazwa Hunain, sa pagitan ng Makkah at sa Taif. Itong Ghazwa na ito ay talagang ito yung dumating sa punto na nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasama. Sabi niya, man yahrusuna al-layla? Sino yung magbabantay sa atin sa buong gabi para tingnan, para malaman kung mayroong paparating, mayroong darating, mayroong mga kalaban para protektahan ang mga Muslim. Kaya nagsabi si Anas bin Abi Marsad, hindi si Anas bin Malik, nagsabi siya, sabi niya, ako po, usugo ng Allah, ako ang magbabantay sa gabing ito. Nagbantay na si Anas at natulog na sila. Kinaumagahan, tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Anas. Sinabi niya, hal nazalta al-layla? Ibig sabihin ay sa ibang riwaya, hal nimta al-layla? Natulog ka rin ba kagabi? Buong gabi natulog ka rin ba? Sabi ni Anas, hindi na ako natulog. Wala na akong ginawa, kundi magbantay ako. Maliban na lamang sa nagsala ako at saka yung tawag ng pangangailangan. Pero maliban doon ay hindi na. Hindi ako malis. Hindi na rin ako natulog ng magdamag. Kaya anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qad awjabta. Qad awjabta. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay katiyakan, sabi niya na nararapat na para sa iyo. Nararapat na para sa iyo. Sa paliwanag ng mga pantas, ano itong tinutukoy na nararapat? Nararapat na para sa kanya ang paraiso na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa karugtong kahit na hindi na siya gumawa, after ng kanyang ginawa ng pagbantay ng isang gabi, ay nararapat na sa kanya ang paraiso na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya masasabi natin sa ating mga kapatid na nagbabantay, mga murabitin, mga nagbabantay para protektahan ang mga Muslim, ay ibig sabihin nararapat sa kanila ang paraiso ni pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganong katindi, ganong kaganda. Kaya isama natin sila sa ating mga panalangin, isama natin sila sa ating mga dua, sa kanilang pagsisikap, sa kanilang mga ginagawang pagbabantay, ribat sa Arabic, pagbabantay sa lugar na kung saan ay para hindi makapasok ang mga kalaban, para protektahan ang mga Muslim, para hindi makapasok yung mga bomba, yung mga drone, yung mga anumang ibig sabihin ay gamit ng mga kalaban para patayin ang mga Muslim. Isama natin sila sa ating mga dua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.